Yo, tara pag-usapan po natin ito ha. Medyo matindi po itong balita po na ito. Ilang araw na po ang nakalipas pero mahalaga po mapag-usapan po ito. Ito nga po ay binabatikos sa social media. Ito po ay patungkol kay Apollo Kibuloy kung saan meron pong nagaganap na VIP treatment daw, no? Ito po, kayo po ang kayong makakita, kayong humusga. Umpisa na po natin agad to. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos natin na parating. Tara, let's go! So yun nga mga tol, hindi na po natin pagtatagalin to, no? Pag-usapan na po natin kaagad. Sabi nga po ay binabatikos ngayon ito, no? At maaaring ilang araw na po nakalipas pero marami po hindi pa nakakita kung ano po nangyayari sa kasalukuyang politika po ng ating bansa. Sabagat ito pong na alam ko, convicted na po ito, no? Tama po ba? Correct me if I'm wrong. Pero kung convicted na nga po ito, meron po tayong convicted candidate ngayon, no? Hindi na po 'yun bago sa ating paningin, 'di ba? Tama po ba? Ang dami nga po. Alam ko may mga katungkulan pa. Pero correct nyo ako kung mali ako, ha? Pero ito, medyo nakakaasiwa para sa nakararami ito. Kasi tignan naman po ninyo, no? Bago pa natin dagdagan yung mga komento po natin, panoodin na natin mismo yung balita, no? Play natin. Binabatikos ang umunoy VIP treatment kay Pastor Apollo Kibuloy dahil sa paggawa ng video message habang siya ay nakakulong. Pinagpapaliwanag ng korte ang kampo ni Kibuloy dahil hindi raw dumaan sa kanila ang nasabing video. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Lubos ang aking pagpapasalamat sa Ama dahil iba naman ang aking kalagayan o sitwasyon ngayon, hindi pa rin nagbago ang ningas ng ating pananampalataya at pagkakaisa bilang mga anak ng Diyos. Ito ang bahagi ng video message ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang mga taga-suporta sa pagtitipon ng KOJC sa Inari Sports Arena noong February 9. Naipost na din ang video sa Facebook page ng SMNI. Video message lang ang ipinadala ng pastor na tumatakbo rin sa pagkasenador sa bilang Pilipina 2025. Nakakulong si Kibuloy na nahaharap sa kasong qualified human trafficking sa Pasig Regional Trial Court. Non-bailable ang nasabing kaso. Kinwestiyon naman ng ilang grupo ang video message ni Kibuloy. Ayon sa grupong SELDA o samahan ng mga ex-detainees laban sa detensyon at aresto, ipinagbabawal sa kustodiya ng BJMP ang paggamit ng kamera, cellphone o anumang video equipment. Malinaw raw na VIP ang trato sa pastor sa loob ng kulungan. Ang video rin ang rason ng isang court order mula sa Pasig RTC. Pinagpapaliwanag ng korte ang kampo ni Kibuloy sa loob ng 5 araw kung bakit naglabas ng video ng walang pahintulot at hindi nila napipreview. Paliwanag ng kampo ng pastor, nagkaroon ng miscommunication. My last instruction was not to air it because there's no court approval yet. I think merong isang staff dun sa SMNI na post yung message during the service kasi parang simba nila yun Air yun, and then nalaman ko na lang pagka February 10 na ata, pagka Monday, na nandun yun, and wala na tayong magawa, nandyan na yan. Nag-explain ako sa court, I already filed my explanation. Bukod sa religious gathering noong February 9, nakapagpadala rin si Kibuloy ng video message sa kanyang proclamation rally sa Pasig noong February 11 at sa campaign sortie ng PDP sa San Juan noong February 13. Pero giit ng kampo ng pastor, may permiso na ng korte ang video message sa mga nasabing event. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Alright mga tol, yan po yan, no? Talaga naman po, no? So wala na po tayong masasabi po dito kundi atin pong tignang maigi ngayon, no?
ito po ba ay nararapat, no? Ito ba'y magagawa po ng lahat, no? Kasi yun po ang usapin dito. Kaya nga po sabi ay ito po ay VIP treatment, no? Dahil hindi lahat ng tao ay ganyan. Convicted ka na, no? Kung mali ako, i-correct niyo ako ha. Pero convicted ka na, tumatakbo ka pa, no? Kandidato ka pa. Only in the Philippines, guys. So talagang binabatikos po ito. At alam naman po natin kung saan nakalinya itong mga ito, no? Nagsama-sama po yata yung mga convicted, no? Mahirap po manghusga, magsalita, pero ito pong mga sinasabi natin, nakikita naman po natin ang harapan kung ano, sino bang mga boboto dito, di ba? Kayo na po ang bahala mag-isip diyan. Pero napakalaking kaisipan yung dapat iniisip po natin dito. Hindi siya basta-bastang bagay para dun sa maraming supporter po nito, no? Kasi supporter na lamang po nito ang siyang boboto talaga sa kanya, especially dun sa mga tinatawag niya na church member niya, no? Pero sa mga tao na hindi naman personally involved sa kanya, especially hindi naman ikaw naniniwala na siya yung may-ari ng mundo, 'di ba? Mag-iisip ka na hindi mo iboboto yan, kaagad-agad mo maiisip yun, no? 'Di ba? Hindi yun mahirap isipin. Sa isang tingin mo, mag-iisip ka, tapos na, alam mo na kagad yung sagot. 'Di ba? Hindi katulad po doon sa mga tao na nakapanig na kaagad sa kanya, especially doon sa mga ang naging buhay na maging mamuhay na siya doon sa kingdom niya, kaharian po ni Kibuloy. So ngayon po mga tol, sabihin na natin ayan na, given na po yan. Mahalaga po, aware po tayo, yun po ang purpose nito no? Aware po tayo na may mga ganitong kalakaran. At syempre, kung saan po ito nakapanig, kung sino po sumusuporta sa mga ganito pong klase, sistema ng kalakaran po sa politika, ako mag-isip-isip po kayo, no? Kasi hindi dapat sinusuportahan tong ganito. Alanganin po ito. May mga kaso na nakaharap, convicted, if I'm not mistaken, yan po talaga yan. And iboboto ninyo, questionable. Napakahirap pong kalagayan po yata natin yan, no? Pero tignan po ninyo maigi, no? Sabi nga po dito sa comment section, huwag iboto si Kibuloy, maawa kayo sa bansang Pilipinas. So tama naman yun, no? Kung ito po ay talagang promotor sa kanilang reliyon ng mga kasamaan po na ginawa po niya sa kanyang mga miyembro, ihahalal pa po ninyo, isa po siya sa magiging puno ng pagpapairal ng mga hindi makatarungang mga aktibidades. Sabi nga dito, pag nanalo ang mga Duterte, instant presidential pardon kaagad yan, no? Sabi dito, na-like na yata natin, no? Yung mga totoo naman po ito, no? Pag marami pong pinakawalan talaga no? Hindi naman siguro pinakawalan, no? Yung pardon nga, no? Pero ganun din yun, no? Pinalaya yung dating administrasyon po natin ng mga convicted. So, ayoko na magbigay ng pangalan, kayo na lang po mag-search dyan. Pero if I'm not mistaken, correct me again if I'm wrong, there's a lot of people na binigyan po ng pardon ng previous administration, and this is the opinion, no, nitong Rice Burner 6739 guys dito sa YouTube video ng News 5 Everywhere, uploaded ng February 19, na pinag-usapan sa balita yung kay Kibuloy. May nag-comment po dito na kung mananalo daw mga Duterte, matik na, pardon na ito kagad. Yung sabi niya, bigay ninyo na sa US. Oo nga, no? Bakit hindi ito dinampot pa, no? Hindi pa siya kinuha. Anyway, mahirap magsalita dahil tayo po mismo ay hindi naman talaga tayo naging
naging personal na involved sa mga issue po, mga kaso po nito ni Kibuloy, di po natin alam. Gayun pa man po, kung titignan po natin itong mga pangyayari po na ito, kung may duda na po sa pagkatao, pagkakakilanlan ng isang kandidato, di ba, dapat nga po hindi na umaabot sa ganito questionable para sa akin lang. Pero dahil nga siguro legally pwede naman talaga siyang tumakbo, sa akin na lang usaping moral na lang siguro, no. Dapat ito po gaya po ng kino-comment dito, dapat sana yung pumalik daw i-disqualify disqualify yung mga ganitong may kaso. So napakahirap po, pero Diyos na lamang po talagang hahatol dito, no. Dahil kung siya po talaga ay dapat na parusahan at hindi po ito nangyayari, maaring hindi po mangyari ngayon sa panahon kasalukuyan, pero sa pagharap sa Diyos talaga wala pong makakatakas sa hatol po ng Diyos talaga. So ipagpasa Diyos po natin na ang mga mauupo sa ating pamahalaan po ay yung mga tao po na gustong maglingkod po talaga ng tapat, at syempre yung magkakaroon po ng kaayusan po yung pamahalaan natin talaga, hindi magpapasok ng maraming kaguluhan at pagkakawatak-watak po ng ating bansa, kakaroon ng korupsyon at matitinding pang-aabuso sa mga mamamayan, no? Kaya ikaw, anong masasabi mo po dito sa balita po na ito? Comment down below and pag-usapan po natin yan sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.